ngayong umaga, kung wala pa ho kayong pupuntahan ngayong Semana Santa at naghahanap pa po kayo ng mga pilgrimage site na pwede po ninyong pagdalhan sa inyong pamilya, meron ho kaming rekomendasyon sa inyo. Ito po ay very special kasi alam nyo last year, nang tayo po ay merong special episode, ito yung tinawag nating Magnilay sa Tanay. Isa po sila sa ating mga nakakwentuhan at nakasama sa ating programa. Personal nating binisita itong lugar po na ito at naging bahagi po sila ng ating mini documentary na isinagawa last year. And we are very blessed na ngayong taon po ay muli natin silang kasama sa paggunita nga po ng Semana Santa. Ito po para imbitahan tayong lahat na bisitahin ang Regina Rica sa Tanay. Ngayong umaga pong ito, nasa linya ng ating komunikasyon, si Sister Irene Raffer. Good morning, si Sister Irene, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Good morning po, Miss Hazel, at maraming salamat sa pag-imbita po uli sa amin sa inyong programa. Thank you so much, Sister. Nako, it's good to see you po. Bagamat hindi tayo personal na magkasama today, ay napaka magandang bungad po ito sa amin na kayo po ay kakwentuhan namin ngayong umagang ito. Nako, Sister Irene, balita po namin ay marami pong bago ngayon sa Regina Rica na pwede pong puntahan ng ating mga kababayan. Lalo na po ngayon na Semana Santa. Pero Sister, para po doon sa mga hindi pa nakakarating ng Regina Rica, ano po ba ito? At bakit po ito itinuturing na very special na lugar para sa mga nais manalangin at para sa ating mga pilgrims? And Miss Hazel at sa ating mga nakikinig, ang Regina Rica po ay isang pilgrimage area. Ito po ay isang lugar ng pananalangin. It is a place of prayer. Ito po ay isang ecological sanctuary. At ito ay isang wellness environment. So sa mga pumupunta po dito, meron silang pagkakataon na mag-spend ng oras, pananahimik para po talagang makapagnilay at makapagpanalangin sa ating Panginoon ng taos sa kanilang mga puso. At sinasabi din natin na ito ay isang ecological sanctuary dahil po dito sa Regina Rica ay talagang inaalagaan natin ang environment, ang ecology. Pag nakapunta po kayo dito, napakarami pong mga mararamdaman nyo talaga ang nature. At marami din tayo ditong tinatawag natin yan na community of life kasi nandito ang lahat ng mga may buhay, no? Simula sa mga insekto, sa mga animals. At ito po ay isang wellness environment dahil sa lahat ng mga nakakapunta dito ay talagang nararamdaman nila na yung wellness, no, yung well-being kasi nga sa nature. At meron din tayo ditong halimbawa mga restaurant na nag-o-offer lang tayo ng mga plant-based na mga pagkain, no? At saka meron din tayo ditong mga organic farm na kung saan makakabili din kayo ng mga organic produce po natin. So yan po ang Regina Rica. Nako, kami po ay mga beshies para sa mga viewers and listeners natin. Nakarating na nga kami dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, last year. At dahil ang ating trabaho ay very busy, alam mo naman yan, Sister Irene, di ba? Very on the go palagi ang ating mga media personnel. Kaya talagang yung pagsuslow down ay medyo nanineglect ng mga tao sa media kasi lagi tayo nagmamadali. Kaya nung nakarating kami dyan last year, talagang para kaming nag-slow down ng ating beshi na si Manuel Francisco. Talagang nakaramdam kami nung sinasabi ni Sister Irene na kumbaga parang nahihil ang inyong well-being kasi napakalapit nyo sa nature. At the same time, sina sister pa yung kausap mo. So talagang mariremind ka na yung beauty ba ng pag-slow down. Especially ngayon, Sister Irene, na ginugunita nga po natin ang Semana Santa. Alam ko po na kwento na natin ito doon sa ating naging Magnilay sa Tanay episode. Pero para dun sa mga hindi pa ho nakakapanood ng ating episode na yan, paano nga po ba nag-start ang kasaysayan nitong Regina Rica at paano po nagsimula ito bilang isang spiritual destination sa Tanay? Ayan, ang Regina Rica po ay na-found ng aming foundress na si Sister Epi Brazil noong 2009. Kaya naman last March 19, 2026, kami po ay nag-celebrate na ng ika-17th year anniversary. So 17 years na po ang Regina Rica.
Alam niyo po, nung una ay naghahanap lang ang aming foundress ng maliit na lugar ng lupa para sa mga sisters at sa mga mission partners ng congregation. Dahil ang aming congregation po ay bago lang, na-found po ang congregation namin noong March 13, 2005 dito sa Pilipinas. Pero nang makita po ng foundress namin itong lugar ng Regina Rica ngayon, noon pa lang ay naramdaman niya na po yung kagustuhan ng Mama Mary na tumayo dito sa pinakamataas na bahagi nitong lugar. Kaya naman po kahit walang hawak na pera ang congregation noon ay nagdesisyon po yung mga foundress namin na bibilhin itong lugar, itong lupa. Then eventually po, na sa tulong ng Panginoon, nabayaran po ng ating foundress itong lupa at na-develop po itong lugar. Nagsimula dito na itayo yung statue ng Mama Mary, yung malaking statue ng Mama Mary. Then nagkaroon po tayo ng chapel, nagkaroon tayo ng mga restaurants. Habang tumatagal, nakikita natin ano yung needs po ng mga pilgrims na pumupunta dito. Kaya nagkaroon ng retreat house, nagkaroon ng restaurants, nagkaroon ng souvenir shop. Kasi yun po yung mga hinahanap nila sa early days ng Regina Rica ng mga panahon na yun. Then, na-fully paid po itong lupa sa loob ng 3 taon. Wow. Sa tulong din po ng mga libo-libo mga pilgrims na pumupunta dito. At sa gabay naman po ng Holy Spirit, naging isang pilgrimage area na naglalapit sa mga tao at sa mga Diyos. Actually, hindi po talaga plinano ng foundress or ng congregation na puntahan ng mga ibang tao. Pero alam niyo po, Miss Hazel, at sa mga tagapakinig, nung una pa lang na ginagawa pa lang itong Regina Rica, itinatayo pa lang itong Regina Rica, may naligaw dito ng mga madre. 200 na mga madre na naligaw sila. Nagtatanong sila sa mga tao dito sa Sampaloc kung saan may Mama Mary. At itinuro nila na may Mama Mary na itinatayo dito sa Regina Rica ang lugar nung panahon na yun. And dumating ang 200 na mga pilgrims, no, mga madre, kinukonsider namin silang kauna-unahang mga pilgrims. Ilang bases sila noon. At talagang yun na yung nagbigay ng parang symbol na magiging pilgrimage area itong lugar na ito. At simula noon ay unti-unti na pong dumadami ang mga tao. Walang advertisement noon. Nung mga una ay word of mouth lang sa mga nakakapunta po dito. Halos dumarating na yung mga tao araw-araw, every Sunday, nagkaroon na ng misa. Nagsimula ang mga misa sa isang tent at pagkatapos noon ay lumipat sa kakahuyan. There was a time na under the mahogany trees ginagawa po yung misa. And nagsimula na po na ipatayo yung chapel kasi kailangan ng mga tao. Pero sa tulong pa rin po ng mga pilgrims na pumupunta po dito. So sila talaga ang naging dahilan para sa kanila at sila din ang dahilan para maipatayo itong or ma-develop itong Regina Rica. At unti-unti na nga po naging isang pilgrimage area na naglalapit sa mga tao sa Diyos at nagbibigay ng kapahingaan sa mga napapagod. Yan po ang sinasabi nila na nai-experience ng mga tao. Sa mga tao na may sakit, marami din ang nagsasabi na nagkakaroon sila ng kagalingan, bumabalik sila para magpasalamat. At kahit sa may mga problema, nagiging magaan yung mga pakiramdam nila. Sa may mga problema sa pamilya, or sa may mga dinadalangin. Halimbawa, mga gustong makapasa sa board exams, gustong magkaroon ng anak, or harmony sa family. Yun yung karamihang dasal ng mga pilgrims na nababasa natin yan sa mga petitions nila, prayer petitions. And bumabalik sila para magsabi na marami ng answered prayers. At naging sentro na din po ito ng ministry ng congregation sa pagbabahagi ng contemplative way of life. Kasi yun naman po ang charism ng ating congregation, ituro yung contemplative way of life sa mga tao. At naging daan na rin ito para maiparamdam yung pagmamahal ng Diyos sa mga libo-libo mga pilgrims na pumupunta po dito. And I believe po na lahat ng mga pilgrims na nakapunta dito, nararamdaman nila yan. Kaya naman, pabalik-balik din sila pumupunta dito sa Regina Rica. Kahit mga OFW, nanggaling na sa ibang bansa, pag nakauwi sila sa Pilipinas, pumupunta dito sila sa Regina Rica. At kahit 17 years na po, napakarami pa rin everyday ang nagsasabi na first time nilang nakarating po dito.
Yan po, Actually, Miss Hazel. I agree, Sister Irene. Talagang, ilang beses ko nang narinig ang kwento na yan dahil nakakwentuhan nga natin si Sister Irene. Pero napakasarap pa rin pakinggan. Lalo na yung mga answered prayer na binabanggit ni Sister. Kumbaga, bumabalik talaga sila, no? Para, hindi na para humiling muli, kundi para magpasalamat na. Dahil naibigay na yung kani-kanilang mga panalangin. At kami po ay patotoo doon sa na binabanggit nga ni Sister na talagang very healing yung sa pakiramdam ng isang tao, yung maka-set foot ka lang doon sa property na ito, dito po sa pilgrimage site na ito sa Regina Rica. Pero Sister, para doon sa ating mga viewers and listeners din na pumunta dyan, after nilang magdasal, kasi marami ho kayong makikita dyan may kagaya nga ng nabanggit ni Sister, maraming animals, maraming pwedeng gawing activities ang ating mga pilgrims. Ano-ano po itong mga activities na ito na pwedeng gawin ng ating mga bisita, especially po ngayon na Semana Santa? Meron po ba tayong mga activities for the Holy Week? Miss Hazel, ngayon pong Holy Week, ang mga bisita natin na pumunta dito sa Regina Rica, nagsimula yan sa mga February pa lang, at saka pagpasok ng March, karamihan nag-Station of the Cross. Meron po tayo ditong Station of the Cross na outdoor po yan. Iikot kayo simula sa first station, doon pa lang malapit sa gate area, at mag-e-end ang Station of the Cross ninyo sa harap na ng Mama Mary. So parang practically, maiikot nyo ito. So, nag-Station of the Cross na kayo, parang nagkapag-exercise pa kayo at naramdaman nyo po yung nature. So, 13.5 hectares po itong Regina Rica at pag nag-Station of the Cross kayo, parang maiikot nyo po yung buong lugar. Marami din ang nagbibisita iglesia dito ngayong Holy Week. Nakabook yan sila by buses, nagbibisita iglesia. Open din ang ating sulud, ang Sanctuary of Universal Love and Devotion for Adoration. Naka-expose po yan ang Blessed Sacrament. Doon po yan mismo sa loob ng ating malaking statue ng Mama Mary. Pag nandoon kayo, parang mararamdaman mo talaga na kayo ay under the loving care and protection of Mama Mary. No? Parang inside her womb. So, pwede po kayo mag-pray in silence, in adoration po sa sulud ng ating Mama Mary. And of course, may mga misa tayo. Ang misa po natin dito ay 11 a.m. From Wednesday to Sunday. Kasi Monday and Tuesday close ang Regina Rica. Pero ngayong whole week, open po tayo. Nag-open tayo kahapon hanggang ngayon open. Normal days, 11 a.m. po ang ating misa. Pag Sunday, simula nung Palm Sunday tsaka ngayong Easter Sunday, 4 po ang ating misa. Kasi dumadami rin po talaga ang tao, hindi natin kayang sa isang misa o 2 misa lang. Kaya dahil dumadami na yung mga nagsisimba, nagkaroon po tayo ng misa ng 9 a.m. kapag Sunday. Ang next na misa ay 11 a.m. Then meron tayong 1:30 p.m. and 3:30 p.m. At talagang nakakatuwa na ang ating misa ang pinakamataas na form ng pananampalataya, pero makikita po natin na talagang marami ang umaattend ng misa at magkakasama ang buong pamilya. So pamilya talaga po, simula sa nanay, sa tatay at sa mga anak. Yan ang mga pumupunta sa atin dito na nag-a-attend ng misa. So yun ang mga pwede nating gawin ngayong Semana Santa, maliban sa pwede kayong bumisita sa iba pang mga lugar na ngayon meron tayong bagong binuksan dito, ang Stations of Creation. Doon naman sa Stations of Creation, pagpasok ninyo, pwede nyong pagnilayan paano ba nag-evolve ang mundo. More than almost 4 billion years ago, ano yung mga unang nilikha. At makikita natin doon, halimbawa, ang tao ay talagang tayo isa sa mga pinakahuling nilikha, tayong pinakahuling nilikha ng ating Panginoon. At pag pumasok ka doon at nagnilay, mararamdaman natin na sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Inihanda ang lahat para bago nilikha ang tao, inihanda ang lahat at binigyan tayo ng responsibility na pangalagaan naman ang kanyang mga nilikha. Kaya naman po sa ating mga tagapakinig, pag pumasok kayo sa Station of Creation, babalikan natin yung history ng mundo. Hindi lang history ng Pilipinas, history ng mundo. At meron din doon mga nakalagay na mga animals, additional na mga animals na pwede nyo pong makita. Halimbawa, nagkaroon tayo ng ostrich ngayon. Wow. Meron din doong mga turtles na malalaki. Nagpapasalamat tayo, no? Hindi natin yan hiningi, pero
kusang loob may nagbigay po sa atin ng mga animals na yan dahil para meron po tayong paglalagyan. So isa yan sa additional feature na pinakabago na pwede pong puntahan ng ating mga pilgrims na pupunta ngayong Semana Santa dito po sa Regina Rica. Nako, Sister Irene, siguro dapat bumalik yung aming team, ano? Kasi wala pa yan last year, eh, 'di ba? Recent Sige lang, po. nung March lamang po ito binuksan para makita rin namin itong Stations of Creation. Nako, na napakaganda, at para sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, ay naka-flash po ngayon sa ating mga screen yung video po nung launching nitong pinakabagong atraksyon sa Regina Rica. Napakaganda po, ano, na may ganyan, mariremind tayo kung paano nga ba nagsimula ang mundo at paano inihanda ng Panginoon ang lahat bago pa man tayo dumating. Pero kanina, sister, nababanggit po ninyo, no, isa sa pinakamalaking event, ika nga, sa Regina Rica ay ang Semana Santa, dahil talagang daan-daan, libo-libo ho ang bumibisita sa inyo kapag ganitong season. Mayroon po ba tayong ini-expect na number kung ilan po ang katao or mga pilgrims na pupunta sa Regina Rica this year? Miss Hazel, last year kasi almost 1 million ang pumunta dito. Pero ngayon, ang reality naman kasi talaga natin, meron tayo ngayong problema, kinakaharap ang gera, no? Ang gera. Naramdaman din natin na medyo kumonti. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos at sa mga pilgrims na kahapon, nag-start tayo kahapon, Holy Monday. Medyo napuno pa rin ang ating chapel or 3/4, ganyan. Nung Sunday, marami pa rin po ang pumunta dahil meron tayong Palm Sunday, marami pa rin ang mga pilgrims, pero maramdaman talaga po namin na kumunti yung sasakyan. Kasi every Sunday, especially kapag Holy Week, ang sasakyan na nare-record natin ay umaabot ng mahigit 1,000. Nung nakaraang Sunday ay nasa 600 plus. Naiintindihan po natin yan ngayon dahil talagang ang napakamahal ng ating gasolina, nagtitipid din siguro ang mga tao. Kaya patuloy naman ang ating pananalangin na sana magkaroon na talaga ng kapayapaan, no, sa buong mundo. Kasi lahat tayo ay naapektuhan. Pero nagpapasalamat tayo na patuloy pa rin namang may mga pumupunta na nanalangin at nagpapasalamat sa ating Panginoon. At siguro po, Sister Irene, baka nag-carpool na lang sila, o nagsabay-sabay na lang sa pagpunta, kaya umunti din yung mga sasakyan, which is very efficient, especially now po na meron nga po tayong kinakaharap na problema, lalo na sa pagtaas po ng presyo ng mga petrolyo. At grateful pa din ang buong pamunuan ng Regina Rica doon sa mga pilgrims natin na pumupunta pa rin sa kabila po nitong nararanasan nating mga problema. Pero Sister Irene, bilang kayo po ay isa sa mga nag-welcome sa ating mga pilgrims na bumibisita po ng Regina Rica, gaano po ba kahalaga na tayo bilang mga Katoliko, mga Kristiyano, ay naglalaan ng oras, lalo na po para ngayong Semana Santa, sa pagbisita po sa mga ganitong uri ng pilgrimage sites? Napakahalaga po yan kasi ang pilgrimage ay isang paglalakbay ng pananampalataya na naglalapit sa atin, sa ating Panginoon, no? Sa pakikipag-ugnayan sa Kanya at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang mga pilgrims, tayo na mga naglalakbay, pansamantalang iniiwan muna natin yung mga concerns natin sa buhay, di ba? At nagfo-focus tayo doon sa ating pilgrimage. Inilalaan natin yung buong oras natin sa Panginoon. At lalong-lalo na ngayong buong Holy Week po, ang pinagninilayan natin ay yung buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus na maisasummarize lang naman natin na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak at ang pagbibigay niya ng pagmamahal na yan ng sakripisyo para sa ating kaligtasan. At ang paglalakbay din po, ang isang pilgrimage ay pakikipag-ugnayan din sa ating kapwa kasi sama-sama tayong naglalakbay. Nakikita natin yan dito sa mga pilgrims na pumupunta dito simula po nang pumasok ang Lent, no, ang season ng Lent, na yung mga pilgrims na pumupunta ay parokya sila. Minsan 200, 300, isang buong parokya, kasama nila ang kanilang pare, tapos kasama ang mga parokya, mga taga-parokya. Napakaganda pong tingnan kasi talagang
Siyempre, sa pag-book pa lang nila ng mga bus, mararamdaman mo na yung talagang pagtutulungan nila. Halimbawa, meron tayong mga pilgrims na nanggagaling pa sa Batangas, Mhm. nanggagaling pa sa Quezon Province, nanggagaling sa Cavite. Maririnig mo sa kanila na nagtutulungan sila para makapag-hire ng bus, makapag-rent ng bus, o makapag ah, book ng kanilang pagkain sa restaurant. Mararamdaman mo yung talagang pagtutulungan. Kaya nandun yung pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa community. Tapos yung sama-sama nilang pananalangin, yung sama-sama nilang pagsasagawa ng Station of the Cross. So, napakaganda po talaga ng pilgrimage, lalo na kung kasama mo yung community. At Mhm. ang buhay din po natin na isang paglalakbay, simbolo ng buhay natin yung pilgrimage kasi tayo ay naglalakbay din po dito sa mundo. At sa paglalakbay natin na yan, kasama natin ang ating community, ang ating pamilya at ang ating Panginoon. Napakaganda mga beshies. Ang ating buhay ay paglalakbay. Ayan. At dapat kapag naglalakbay tayo, Sister Irene, hindi lang para sa sarili, di ba po? Kundi para sa mga Yes. mahal natin sa buhay. At of course, para sa Diyos. At ang ating pagbisita sa Regina Rica, mariremind tayo kung gaano nga ba tayo kamahal ng Panginoon. Pero, Sister, for sure, marami po ang pumupunta sa Regina Rica na yung lost ba? Yung merong hinahanap at merong mga panalangin, may dinadala na mabigat. At paano po makakatulong ang pagpunta sa Regina Rica para sila ay tuluyang maghilom, especially kung meron ho silang mga pinagdaraanan o kaya naman ay meron ho silang mga dinaramdam. Siyempre, unang-una po yung pagdating nila dito na mararamdaman nila siyempre yung katahimikan, yung nature. Ang maganda pa minsan pag maaga ka pa or medyo hapon na malamig ang hangin Mm. at nakakagaan yan sa pakiramdam. At syempre, pag minsan, kami naman mga madre, konti lang kami, pero pag nakakausap natin ang mga pilgrims, nakikinig tayo sa kanila, minsan, kahit sila nakangiti paglapit sa iyo, maya-maya ay umiiyak na. So, Mhm. nilalabas na nila yung kanilang mga dalahin sa buhay. I believe nagkakaroon sila ng kapayapaan at katahimikan po doon. Mhm. At minsan marami din tayong mga volunteers dito. So, mas marami ang aming mga volunteers. Yung kanilang pag-aasikaso, ang ating mga empleyado na humaharap sa ating mga pilgrims ay malaking blessing din po yun. Pag naka-smile ang ating mga volunteers at mga employee, nakakagaan yun sa kanilang kalooban. Totoo po yan. And I agree, sister. Nung pumunta kami dyan, medyo pahapon na eh. Kaya damang-dama na, yung kita mo na yung paglubog ng araw, tas lumalamig na yung hangin. Kaya talagang lalo kang marerelax. Kasi hindi, aminin man natin, sister, or hindi, merong mga pumupunta dyan, yung ang intention nila ay, hindi lahat ng ang intention ay magdasal, di ba? Minsan ang gusto lang nila mag-sightseeing. Pero sa duration ng kanilang pagbisita sa Regina Rica, eh doon lang sila mamumulat na oo nga no, napakaganda pala ng mundo at dapat ipagpasalamat ito sa Panginoon. So talagang ganun yung mararamdaman ng ating mga pilgrims sa kanilang pagpunta po sa Regina Rica. Pero dahil ito po ay isang ecological area at napakayaman po nito sa environment at sa mga puno at iba pang mga living things, meron po kayong paalala para sa ating mga pilgrims. Ano-ano po ito para po kumbaga mapangalagaan din ang ating kalikasan? Syempre, ang mga paalala natin dito, dito po sa Regina Rica, hindi tayo pwedeng pumitas, halimbawa ng mga bulaklak or ng mga halaman. This is for your eyes only. Ang ating mga animals na nandito ay hindi po pwedeng bigyan ng mga pagkain, no, na binigay nila kasi inaalagaan din natin sila. Meron tayong mga binibigay na pagkain sa kanila. At syempre po, magsuot ng damit na angkop sa lugar. No smoking po dito sa loob ng Regina Rica. At syempre para sa inyong mga safety din, magdala ng payong at sombrero kasi medyo mainit, no? Especially yung magpipilgrimage ngayon na Holy Week. Pagkatanghali ang tapat, mag-Station of the Cross kayo ay medyo mainit po. Mhm. At tulungan din kami na yung mga basura, no? Na may mga signages kami nakalagay dito, basura nyo, uwi nyo, iuwi na lang din po kasi pag maraming pilgrims, marami din po talagang nadadala na mga basura. Meron din tayong mga nakalaan na mga lagayan ng basura kasi pinapractice po natin dito yung segregation, ano. Mhm. Um, Meron tayong lagayan ng mga plastic, ng mga papel,
na mga nabubulok, mga hindi nabubulok. Pakiusap lang din na nababasa naman yung mga signage, doon na lang po talaga ilalagay yung mga basura sa tamang lagayan. Ayan. At hindi po yan magagawa ng ni Sister Irene at ng mga sisters at ng kanilang mga volunteers alone. Kinakailangan tayo po mga bibisita ay makikipagtulungan sa kanila para hindi na ho tayo magkukos pa no, ng mga basura, dagdag basura sa napakagandang lugar po na ito. Sister, may mga nagtatanong din po kung ang Regina Rica daw po ba ay pet friendly, pwede raw po bang isama ang kanilang mga alagang pets? Actually, Miss Hazel, nag-evolve na rin kasi sa ngayon pinapayagan na natin. Kasi marami talaga ang nagdadala ng mga pet nila, mga dogs lang naman, dogs at saka yung mga special na mga pusa. Mhm. Nakikita naman natin 'yan. So, pinayagan na natin na dadalhin nila ang mga pets. Wag lang naman ipapasok sa loob ng simbahan Mhm. o kaya ipapasok sa loob ng adoration chapel sa sulod. Kaya yung mga may dalang pet po, nandun, may mga upuan naman sa labas pag may misa, nandoon lang po sila. So pinayagan na natin silang magdala ng mga pets nila. Ang iba ay nilalagyan nila ng diapers yung mga pet nila. Mm, Kaya mm. pakiusap din po, kayo na rin ang responsible pag may dala kayong pet. Siyempre hindi naman maiwasan na magdumi sila. Kayo na rin po ang responsible na tanggalin din po yung mga dumi ng pets nila. So allowed na po yan ngayon dito na makapasok po sila dala ang kanilang mga dogs. Kasi Ayun. tinuturing na rin yata nilang kapamilya yung mga dogs nila. Of course, baby na din ano ang turing ng ating mga fur parents sa kanilang mga fur babies. Pero Sister Yeah. Irene, ang pagbisita po ba ng mga pilgrims sa Regina Rica ay may entrance fee? Kung meron po, magkano po? At ngayong Holy Week po ba ay may mga special na payment para sa ating mga pilgrims? Wala pong entrance fee ang Regina Rica, pero meron po tayong parking fee. Yun. So, halimbawa sa mga small vehicles, 50 pesos 'yan. Mhm. Sa mga motor, 30 pesos. Pero ano na 'yan, fix 'yan the whole time na naka-stay kayo rito sa Regina Rica kasi kailangan din po nating i-maintain ang Mhm. ating mga parking areas at saka meron po tayong hina-hire na mga parking boys para naman po mapangalagaan din ang inyong mga sasakyan. So yan lang po ang sinisingil natin sa ating mga pilgrims, mga parking fee po. Ayan, ayan po ang kailangan lang nating isettle ano sa pagbisita natin sa Regina Rica. Sister Irene, I know very busy ho kayo itong mga panahon na ito. Kaya we are very grateful na pinagbigyan niyo po kami sa interview na ito today. At para po doon sa mga viewers and listeners natin na may mga katanungan or may mga gustong mag-book, especially sa inyo pong mga retreat houses at iba pang mga amenities, saan po nila kayo maaring makontak? Ano po ang inyong mga social media pages and contact details po? Meron po tayong FB account, meron tayong Facebook page ng Regina Rica Retreat kung gusto niyo pong mag-retreat dito. At meron din tayong page ng Regina Rica. At pwede din kayong tumawag sa 83725327 para po ma-assist po kayo. At doon din sa Regina Rica Retreat page ay nandun din naman po yung mga numbers ng aming mga staff na pwede pong mag-assist sa inyo sa mga retreats, no? Sa mga retreats. So after ng Holy Week ay open po uli ang ating mga retreat houses kasi ngayong Holy Week po ay inilalaan naman natin yan sa ating mga volunteers. Pero after the whole week, gusto niyo pong mag-retreat dito, pakibisita lang po ang page ng Regina Rica Retreat po. Ayan. Pwede nyo pong isearch yan sa Facebook at agad-agad lalabas po yung kanilang yung mga nabanggit na pages ni Sister Irene. Hopefully, kami po ang aming team ay muling makabalik para po muling mabisita ang napakagandang lugar na ito. Sister, bago ko ho kayo pakawalan, ano po ang ating mensahe at paanyaya sa ating mga kababayan na naghahanap po ng tahimik at makabuluhang pagbisita pagninilay ngayong Semana Santa? Para sa ating mga gustong pumunta dito sa Regina Rica, open po ang Regina Rica para sa inyo at dalangin namin na maramdaman nyo yung presensya ng Panginoon at magkaroon kayo ng kapahingaan at kapayapaan pag pupunta po kayo dito sa Regina Rica. You are always welcome. At sa ngayon po ay nagkakaroon pa tayo ng hindi lang ninyo matatagpuan dito sa Luzon o dito sa Tanay ang Regina Rica. Magkakaroon din po tayo ng Regina Rica sa Mindanao, particularly sa Barangay Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ongoing na po ang development niyan. Ang lugar na yan ay tatawagin nating Mariam.
Maria Regina Rosary Inahan Alang sa Mindanao. So, tulungan nyo rin kami sa pagdarasal na ma-develop din ng mabilis ang ating Mariam, no? Para madala rin po natin kung ano yung nararamdaman natin dito pag pumunta tayo sa Regina Rica ng mga taga Luzon, madala rin po natin sa Mindanao. So, ang Bukidnon po ay isang lugar na mas marami ang hindi Catholic. Almost 25% lang ang Catholic doon. Pero maganda rin po ang pagtanggap ng mga tao. Karamihan doon po ay mga katutubo, matigsalog na mga katutubo. Pero sila po din ang nagsisimula na mga employee natin na nandoon po sa Mariamland. So, hinihiling namin ang panalangin na matapos natin itong Mariamland para pwede rin po kayong pumunta doon, pero para din sa ating mga kababayan doon sa Mindanao. Ayun, ako, very exciting ang mga susunod na kabanata para sa ating mga kaibigan sa Regina Rica and especially para sa mga pilgrims dahil itong Regina Rica magkakaroon na rin ng sariling version sa Mindanao. Of course, marami po sa ating mga kababayan ang siguradong bibisita po dyan. Lalo pa at napakayaman ng environment sa Bukidnon, di ba sister? Talagang mas ramdam Yes po. natin yung nature lalo na sa mga probinsya. And thank you for bringing po itong healing power ng Regina Rica sa iba pang bahagi ng bansa. With that, sister, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama po natin, mga beshies, si Sister Irene Rafer ng Regina Rica or ng Rosary Institute for Contemplation in Asia. Thank you po, sister, at mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat din Miss Hazel at sa ating mga tagapakinig po. Thank you so much. Ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Thank you again kay Sister Irene Rafer, isa pong Dominican sister ng Regina Rica sa kanya pong oras na ibinigay dito sa ating programang Pasyal Pinas. It's been a year since nakaharap at nakakwentuhan natin in person si Sister Irene, kaya sobrang grateful natin na tayo pinaunlakan niya ngayon kahit sobrang busy nila sa Regina Rica kasi alam nyo mga beshi, sobrang daming bumibisita ho dyan kapag ganitong Semana Santa. Kasi napakaganda ng lugar eh. Talagang mararamdaman mo kung bakit nga ba natin ito ginagawa at bakit ginugunita taon-taon itong Semana Santa. Yung katahimikan na sinasabi ni Sister Irene, talagang maa-achieve nyo po yan sa pagbisita sa Regina Rica. Hindi lang pagka Holy Week ha, kahit sa mga normal na araw. Yun nga lang, be careful kung or be informed kung kailan po sarado ang naturang pilgrimage site. Again, meron silang Facebook, ang Regina Rica. Sa Facebook po yan, maaari nyo bisitahin para po sa kanilang operating hours at mga schedules, especially po ngayong Semana Santa.